The day before yesterday, when your honours gave us a break, I went to that prison and I sat with him for an hour. I tried to engage him concerning the evidence, and he lost the desire to follow me within less than a minute. I offered to show him excerpts of the confirmation proceedings, a few minutes of the deputy prosecutor, a few moments of Ms. Massiter, and hoping that it might excite him a bit more, some of my own opening statement. Pumasok ako sa malamig na kulungan. Umupo sa tabi niya, isang oras ang bilang. Sinubukan kong ilahat ang ebidensya, ngunit tila pagod na siyang sundan ang bawat salita. Ipinakita ko ang ilang bahagi ng pagdinig, mga paliwanag ng taga-usig at hukom na nakikinig, pati ang sarili kong mga panimulang pahayag. Ngunit marahan siyang umiling, sapat na raw ang lahat. Sinasabi nilang may mabibigat na paratang, bulong ko sa kanya sa gitna ng katahimikan. Iniuugnay kanila sa napakaraming buhay noong ikaw ay alkalde at nanguna sa bayan. Paulit-ulit ang tanong niyang marahan, paano nila sinasabing ako'y may pananagutan? Sa harap ng paratang at mahabang paglilitis, sa gitna ng batas at teknikal na usapin, isang tao ang nakaupo sa likod ng mga rehas, nagtatanong kung saan nagsimula ang lahat, kung salita ba'y naging sandata, kung area ba'y naging tulay sa pagitan ng alegasyon at katotohanan. May linyang pilit hinahanap. Ipinaliwanag ko ang mga konseptong malalim, mga terminong bihira sa karaniwang pandinig, mga paraang teknikal upang magugnay sa pagitan ng posisyon at mga pangyayari. Binanggit ko ang mga testigong nakikipagtulungan, may kapalit na proteksyon at bagong pangalan, na sa ngalan ng kanilang pagsisisi ay maaaring hindi na humarap sa pananagutan. Napailing siya, tila nagtataka, ganyan ba ang hustisya? Marahang wika. Naalala namin ang bundok ng malaliham, mga pagbati at na dumating sa kanyang kaarawan, isang kagubatan ng mga bulaklak sa loob ng kulungan at sa mismong hukuman. Napakaraming card na binasa ng pamilya, dalawang sako ang kinailangan upang maipon. Napakaraming palumpon ng pag-alala na kinailangang ilayo ng isang sasakyan. Ang ilang bulaklak ay inilagay sa paligid ng gusali, kaaya-aya sa paningin ng sinumang mapapagod.
pinanggalingan. Iniwasan at pinabayaan na lamang hanggang sa sila'y nalanta sa mga pasilyo. At ang halimuyak ay napalitan ng amoy ng paglipas. At sa gitna ng lahat ng iyon, ipinakita namin ng mga larawan ng kanyang pamilya. Mga retrato ng anak na patuloy sumusulat, mga alaala ng kabataan sa Davao. Sa bawat ngiti ng anak at apo, unti-unting luminaw ang kanyang mukha. Sa pagitan ng batas at alaala, doon muling sumilay ang saya. Ginawa ko ang aking tungkulin, mahinahon niyang sambit. Iniwan ko ang aking pamana, ikaw na ang bahala sa iyong gawain. Hindi ko na maalala ang marami, hindi ko kilala ang ilan sa kanila. At ang mga bilang na binabanggit nila ay tila malayo sa aking gunita. Sa harap ng mga hukom at ng ebidensya, hindi sigaw ang dapat manaig, kundi ang malinaw na batayan at lohika ng batas na umiiral. Kung may sapat na ugnayan, hayaan ang proseso ang humatol. Ngunit kung kulang ang patunay, huwag hayaang paratang ang manaig. At sa huli isang hiling lamang, hindi kapangyarihan, hindi trono, kundi payapang pag-uwi sa tahanan at tahimik na pagtatapos ng yugto.